taong bilangon. Nada aga tapos nagtugod eh. Dire ak nasasumuhan kay mabugaman. Din ni balay, dire ak nakakakaon karni. Nakakaon lang karni kung patron, bisan diing. Bisan diing amin na mamatron basta may kilala. Ang pagpatron na nakang kakaon, ang karni nga pula kay marasa-rasa, diba? Pero marasa kong kamuti kay matamis. Pagbuwan. Uy! Nagdungan na bata. Iris ko nga na. Pasapasa naman yun eh. Uy! Sorry! Nabulig ako kananay paniram. Ang paniram panda ko pasayan. Ang pasayan ipapaon. Lo. Nalusag kami kay Basi Manhiram. Tikang nawaray tatay. Nanay nalakan akong ginpuligan. Kaya lakan nagpipin ng trabaho amon. Ano siya ko mabulig kay waray naman akong tatay. Ang akong tatay amon pinakabuhi amon una kay para may kami kakaon. Ano na? Ang pagkaramhan hanang basta makakuha pasayan. Ang pag-inaram-aram ko pag matusok nga ni pasayan na. Pagkadakop, ging kukuha ko tapos pinsusulod na surudlan. Maiya na ako maaram, pagiram kay tutduan ako ni nanay. Kinukurehan na lang pag binalik-balik. Nakurehan ako binalik-balik pero dire ak naandang. Dire ako naandang kay karuyag ko bumulig ka nanay. Kay base madamo ang pasayan. Kaya pag nakabalik yung nanay ang pasayan, may kakaunin kami. Pagdiram ko pa, kon ba? Pagdiram ito, matuod man. Tapos sakit na niya akong hawak. Lingkod na la ako. Pagdiram ako, wala man pasayan. Day, sige lang man hiram. Tapos dala ako, darap ko ang pangtion. Tulod balde. Tapos pag-uli ko balay, kan na maluya na. Tapos naging kadti hospital. Kaya na ako kay ano ng luya tatay. Nasimon ni kuya nga naribtime. Pagkuhan ko
Kuan duguhan ini nah mama. Duguhan kuat taong ke api ke tabi. Kuat tapos kuat na pag ulit pagabutan. Kuan tahong kekilaw. Tapos kuan ni raso roka. Pagkaon hira. At yato tigangan niya nakuan na dead tide na. Hala. Malain na pumoto ko kada ko kuan ako lawas ang lubin haran ko karawog ako mata pa ibaw an ako ini di ko nakatulon dar sa ospital tapos nagkon ako pa ka una ako nga to ani do sige akong suka ano akong tiyan nakakupos na adi nahugot na kanto ako nga ni amo mo to ko patay ako. Ini akong asawa, namatay, didala siya bilin ospital. Naman ko paghiram kay lakabugos. Oh, ma'am. Diyan na ito. Undang na kami. Kami na ko. Nasunod, nakita kayo rin man pasayan. Paano naman, naubos naman. Naprot naman ang mga tao. Jason talaga yaraitan. Man hiram-hirap pasayan ni Jason itong kaupod. Magkawihira, Jason ito kaupod. Salit ang bata diri nakakatuhay pag-eskwela kay asya man niya right to nga kamot. Pag-aano man kita nga waray manggod hiya iba nga kabulig. Kaya di nga iya ulit tao nagpabata man, nagpabuy man. Makain ka mo, Son. Makanto mga ngawel, May balong ka na ka mo. manuram pa. Ang kanay ka mo manuram. Kain ito. Kain na nira baluto. At dito, Kandat, orang ka malutan, hawli kami. Oo, sige, ato dito kuhaan nala. Ato tabi pati, ano, bugsay kami, Rita. Si Mary, palagi yan humihiram ng baluto, ng bangka, pag mag-ano daw siya, mamimingwit. Pag hindi namin ginagamit yun, pinapahiram namin. Pag gamit naman namin, hindi sila nakakahiram. Isang bisis nga, nabigyan ko yan siya ng pagkain kasi wala daw siyang pagkain. Pumunta ng tindahan, hindi, walang nagpautang sa kanya. Binigyan ko kasi kawawa. May anak din siya. Bagong panganak lang yan. Dating anak niya na maliit. Tapos may bigas naman ako na kunti. Binigyan ko isang takal lang. Wala akong nahibigay na ulam kahit nga kami walang ulam nung time na yun. Naano din ako sa kanya pero anong gagawin ko naman kasi kailangan din namin na makapaghanap buhay kasi may anak din ako na pinapakain. May pagkakataon po bang hirap kumuha ng pagkain? Medyo po. Tulad po ngayon kasi po, konti lang po yung nahuhuling isda kasi sa init ng panahon. Tapos yung mga ano po, yung mga nyug, kukunti lang po yung bunga. Kasi nagdaan po yung marami pong mga bagyo na nagdaan, tapos yung mga bunga ng nyug naglaglagan. Ilang ano na lang po, ilang peraso na lang yung nakukuha. Kaya medyo mahirap po din yung buhay namin. Minsan-minsan kung nagdadagat, wala rin mga nahuhuli. Pag walang ulan, minsan walang makain. Pagkakawil ni nanay, pudokod ako kay di pa ako maaram. Base may baro ako pangawin. Ang siya karuyag ko,
ginupod-upod para may baro ako pangawin. Nalilipay ako ang nanay, kaya lausag pinagtusang litnapod nga lako. Karuyag ko maginupod ko'y para dire inanay magulan pag pinangawin. Ang una, dama amon, ang darakop, isda, diyan na ubar-alwar. Ay waray man kuwan. Di ba't bisan sa kabag-us? Dato, muli na lang kami. Waray naman, kay kung ano naman, nabuhusan naman isda mga badil. Tira niyo nadakop. Ano naman ito? Makakaon ito. Ano man ito yan ang gabi? Ito. Kap, naro bugas. Naro yung mama po. Ini, para niyon-niyon nga. Yan ang udto, gabi. Buwas, pwede pa siguro din eh. Sa kalubi, nasusuhod para pang kuan kaon. Tapos, tahomon, pasuhol, bahin na hira, piran tuhol. Kuan, wala ka adlaw, undang hira. Tapos, bugas, 3 ka kilo. Pagka 2 ka adlaw, wala na bugas, 3 ka kilo, tiram kami. Ako, kuwan, babani, tapos akong asawa, ang hiram. Danay may ada kami adlaw, danay liwat waray. Kami pagkaon ni bilangay. Kung waray paralit namimiling nalay nanay, danay ba waray na bibilingan. Kung waray kami pagkaon, nantatagan nila kami sakit na balay. Ang era ginahatag guti la, idula kami makatuon. Danay kung waray kami gig-akaon na kuha nila kami sa aging basta lain na.
Nanguha kami din sa among likid la. Mga among tanong. Yung sa kanila talaga hindi talaga sapat. Dahil wala namang hanap buhay sila. Yung para sa akin, mas maganda yung purpose dahil meron naman ako hanap buhay. Ang purpose namon, ini nga, nahatagod namon na amon anak. Pero haira, kulang ka haira ang purpose. Kaya oray man haira nagpapakabuhi, kan Mary. Kulang ka haira. Di na pwede ka magtapod lang kitang gobyerno. Makiwagod kita para kita mabuhi. Asya ko ito ang akong didi, adi akong hunahuna. Mula nang bata pa sila, Jason, talagang mga malnourished na yun. Dahil siguro sa kulang sa pagkain, kaya ganun na nangyayari ng mga bata. Makakain lang naman sila kung merong naibibinta o kaya nagpapaupas sila ng pagdadala ng mga kahoy o nagbibinta ng kahoy. Yun lang ang inaano nila na inaasahan o bigay ng mga tao o nakakaano ng 4P. Maski pa siya nakaano sa beneficiary ng 4Ps, hindi naman kaya tustusan ng beneficiary nila dahil kaunti lang naman sa binibigay sa kanya. 1/6 lang daw, quarter. Kasi yung isang anak niya hindi na nag-aaral. Kaya tinanggal nila sa 4Ps siguro. Yung resulta ng assessment na nagpa-check up kanina magkakapatid, so unang-una, meron silang mga upper respiratory tract infection. Tapos meron silang chronic malnutrition problem, yung magkapatid. Chronic, ibig sabihin na matagal na nakaranas sila ng malnutrition. Kaya kung mapansin natin, yung timbang nila mababa plus yung tangkad nila ay mababa rin. Kasi nakikita namin na matagal na talaga yung problema ng malnutrition. Aming ini-encourage yung mga barangays na magkaroon sila ng feeding program. Iba nating mga intervention para ma-lessen natin yung malnutrition. Isa na dyan yung pagtalaga natin ng mga nurses sa bawat barangay para magsagawa ng monthly weighing o pagtitimbang ng mga bata para ma-monitor yung malnutrition o nutrition status ng mga kabataan. Napansin ko na walang mga tsinelas. Isa din yun yung cause ng pagkakaroon nila ng intestinal parasitism. So ang intestinal parasitism is a common cause of malnutrition. We hear this quite frequently. We're short because we're genetic. That's our genetics. We're born that way. But the truth is, Filipinos are short because of poverty and malnutrition over generations. If you look at this, you'll see that when a country addresses poverty and access to food, those two things, then populations grow very quickly. So Singaporeans are the tallest population in ASEAN. So the average male in Singapore is 5'7", whereas the average male here in the Philippines is 5'4". The Singaporeans are growing faster than the Filipinos. So it's not genetic. If a child
reaches to the age of 5 and is stunted, you can't recover. The damage is permanent. So the cognitive ability will be permanently impaired for the rest of their life, will remain less productive for their entire lives. So it's critically important to address it at the earliest point in time. Ang balanghoy ginukad namon ngadto uma. Ang amon na ukad na ubos dayon sa semana kay Adlaw. malako kay sige tuon kay para may dakal kaunon. Ang pinakamarasa ko nga kaunon kamote. Kay ano kamote? Kay marasa. Kay ano marasa? Matamis man. Pero ano madalas yung kainin? Ano, bigas, isda, ganun lang lagi. Minsan walang ulam. Minsan walang ulam. Anong ginagawa niyo pag wala kayong ulam? Ano, patis, saka asin, saka toyo. Sa tingin ko, parang hindi na yan mawawalang kahirapan dito. Masyado kasing mahirap. Pero dito na kami lumaki, dito na kami nasanay. Kahit mahirap, nabubuhay pa rin. Bakit po sa tingin niyo mahirap ang buhay dito sa Samar? Ang iba, hindi nagtatrabaho dahil wala silang kaalaman. Kulang basakuan. Kumbaga kulang bahirahan. Kaalaman pag minsan katamaran. Iba nagchichismisan lang, lagi. Tapos naghihintay sa tulong ng gobyerno. Ako nabulig pag-alog. Ang akong dara-dara, galon. Nag-alog ako alugan. Nakuha ko dito puno ko. Kahuman? Ang dadara ko nga dito. Ang siya ng among giniinom. Ang among pangaray ko dito ubos. Ang ginhugas naman, ang ginalog ko liwan. Dira ko kinukuri ang kay sanay naman ako. The number one investment around the world for reducing malnutrition is investment in clean water and sanitation. And if you think about it, it's evident, it's logical. If you're drinking dirty water, there's more likelihood of a high disease burden, and your ability to absorb nutrients is reduced. So clean water and malnutrition, clean water and sanitation is the number one area. And if you look in rural areas like Eastern Visayas, you look in urban Manila, peri-urban areas, clean water is not always accessible. Access to toilets for the poor is infrequent. So that's one critical area.
Nabuliglat ako pangahoy. Nakuha kaming kahoy at tukang tubos. Dadadaan nga di. Tukanan na. Uot doon, tas tiakon. Tapos paparutan. Butok-butok. Tapos baligya. Ang pagkawang kahoy. Masayon la. Peppermint naman la. Sige. Di naman makorek, di naman masamaran. Ang dapat po dito sa amin na para yung mga babae rin makatulong sa mga asawa nila, sila ng babuyan para makatulong sila sa mga yung asawa nila nandoon sa laot o sila naman may inalagaan na baboy dito. O kaya kung maski na lang ang makikita ng mga babae basta meron lang livelihood na ibibigay nila sa kanila. Mabahin. Kaya ko maaram, pagsurat, pagbasa. Naulog pag-awod na ako pag-eskila. Butterfly! Pinapaaral yan ng kinder, hindi nagtapos. Ewan ko sa kanya. Daw siya, natatakot daw siya sa teacher niya. Baka daw siya magalitan. Pagka umaga naman, gising na siya sa alas 6. Humihingi na naman siya ng kape. Minsan hihingi ng tinapay. Sabi ko, wala naman tayo pambili tinapay. Ano yung mo permiging kakaon? Bunay. Malain na. Ano? Bunay. Kaya ano malain na? Usok. Ano pa kapag kaon mo nakakaon na? Chichiria. Ano pa? Biskuit. Masakit ako. Ano yung masakit? Koan. Ubo. Na hen? Hen. Lagonde. Pagdako ni mo, anong karoyan? Pulis. Magpulis na ako. Ano niya po ito? Iyaboy ka. Pagtingin ko kay Angelo, yung actual na timbang niya is 12.6.
So, siya ay nabibilang sa severely underweight na kategorya. Talagang kitang-kita, evident talaga, emaciated yung bata. Pero, maano naman siya, kumbaga active naman siya. Pero hindi natin alam mayroon kasing epekto yung malnutrition sa cognitive ability ng bata. Malimit silang magkaroon ng respiratory tract infection at iba pang mga infection kasi mababa yung resistensya sa katawan nila. Okay na, basta 7 ka adlaw, mapagtumar niya ay pag-undang. Ako na nga din ang naging dito sa Pail po is may 3 anak, isa na po doon si Angelo. So, baby pa lang si Angelo, iniwan na siya ng mama niya. So mag-isa si Tio Pail na nagtaguyod sa pamilya niya. Payat si Angelo kasi siyempre, minsan nalilipasan ng gutom. Tapos, dahil na rin siguro sa kalikutan ng batang yan. Malikot kasi yung batang yan. Sa ngayon, kunti na lang isda sa dagat dahil nga sa mga hindi rin maiwasan yung mga illegal na ibang mangingisda. Walang huli po. Ang ginagawa ko na lang sa amin, kung anong mayroon dyan na pagkain, yun na lang po pinagkakasya namin. Tulad ng pagka isang taka lang na bigas, ginagawa po namin lugaw yun. Lugaw na lang po namin. Siguro sa tingin ko po dahil sa ano na rin sa walang saktong hanap buhay, walang sa kumbaga po puhunan po wala. Kasi kung meron ka naman, di ba? Makakagawa ka naman ng ibang paraan. Kung may pera ka, makakagawa ka ng ibang hanap buhay gaya ng magkakaroon ka ng lambat, di ba? Meron po mga tao na parang pang-asar lang po. Dadaanan kayo habang namimingwit kayo sa gitna ng dagat, bubulabugin, tutumbukin. Yun, masakit. Dahil pagka nabulabog na yung dagat, wala ka na talaga. As in, wala na. Kung mayroon po may tutulong ng gobyerno, sana po magkaroon ng mga livelihood na para po sa mangingisda. Kagaya ko po sana, kung ako makakaabil nun, ang hiling ko din po na magkaroon ng bangka na may pambot. Kasi nalaman ko na man po na yung ibang barangay, meron nun na implement ng BIPAR. Kasi
kagaya ng sa amin na hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral, talaga pong mahirap ang buhay. Kasi magkaiba po yung buhay ng nagpakatapos at saka hindi. Kasi yung may mga trabaho sila. May naitutulong po ba yung mga politiko sa inyong simpleng mamamayan? Kagaya ngayon, may naitutulong sa amin pakunti-kunti. Dinadalang kami ng paminsan-minsan bigas, kaya mga dilata, gano'n. Okay na po sa inyo yun? Okay na kasi minsan lang naman sa sa maraming tao na kami andito sa amin, yun lang naitutulong sa amin. Siguro po ang dapat po na na project ng mga politiko sa gobyerno, yung livelihood program para yung mga babae na kagaya sa akin na sa bahay lang, kahit papano may matutuhan na trabaho. Pero yung sugat, pag minsan gumagaling agad. Yung kahirapan, talagang mahirap talagang gumaling. Gaya ng sugat na hindi ginagamot, yun, hindi gumagaling yung isang kahirapan. Talon ng patalon, patalon ng Bilang isang estudyante, si Jason ay nakikita ko talagang may potential siya. Lumiliban siya dahil siguro sa kahirapan. Minsan hindi siya nakakakain. Sabi ko nga, tinatanong ko talaga siya, Jason, bakit hindi ka pumasok ngayon? Sabi niya, teacher, wala akong pagkain. Or minsan, sinasabi niya, teacher, tumutulong ako kay nanay. Minsan, sabi niya sa akin, teacher, nagbabantay ako ng bata. Kaya minsan din, lagi siyang nahuli sa klase dahil hindi pa siya nakakapag-agahan bilang isang guro. Masakit talaga, lalo na kapag nakikita ko siya na tumatahimik na lang or minsan hindi na lang kumikibo dahil siguro nagugutom na siya or kumakalam ng kanyang tiyan. Sa tingin ko, mahirap dito ang buhay sa summer dahil yung iba hindi nakapagtapos. At saka yung iba, hindi pumupunta na lang sa ibang lugar sa Maynila para makapagtrabaho kahit minsan lang kasangbahay. Hindi sila nagpoporsige na gumanda yung buhay. Dahil wala silang nakikitang trabaho na maaari talaga makasupisyente sa kanilang pangangailangan araw-araw. In Eastern Visayas, again, if you look at yung mula 2009 hanggang 2015 na first semester, tumaas ang kanilang poverty incidence by about 4 percentage points. Tapos, sila pa yung naging hinagupit talaga ng Typhoon Yolanda. Malaking naging dagok sa kanila ito. Kaya tumaas yung kanilang tumaas din yung poverty incidence in the area noong 2015. Especially in Eastern Visayas, ang klase ng poverty na alam namin na nandoon, yung tinatawag dati na chronic poverty. Ibig sabihin, yung kaya sila mahirap kasi very poor ang kanilang human capital, hindi nakapagtapos yung mga bata, yung mga magulang. Yung talagang preparedness natin against disasters. Now, kailangan naman national government and local governments mag-set up na ng protocols. Diba? Para preparedness talaga kasi laging nagkakaroon sa atin to eh. So dapat alam na natin ang gagawin natin. Yun. Para hindi yung pagdating nga ng unos, parang sobra tayong nagiging helpless. So isa yun sa dapat tutukan.
So yung chronic poverty, i-address natin using the 4 Ps. I-address din natin yung transient. I-address din natin yung vulnerability to the hazards. $1.5 million Filipino children wake up in the morning and go to bed at night without eating anything. 0. 2.6 million Filipino children miss at least 1 meal a day. So that's a huge number of children that don't have access to food. They're struggling, they're doing their best. I really think that malnutrition is the anchor why we can't reduce a lot of the issues of poverty. You might be surprised to know that almost half of the children that die here in the Philippines, the underlying cause of that is malnutrition. Pag mahirap isipin talaga kung wala kang maibigay na pagkain dahil sa kahirapan. Hindi mo rin maiwasan na mag-isip, di ba? Bilang siguro isang ama, gagawin mong lahat para lang sa pamilya mo. Pagdakon mga bata, ano ni mo karayag nira maging pagkabuhi, nira pakabuhi, maging maupay ra kamutangan, ano mo karuyag para ira. Mo magkamaydaran maupay nga pakabuhi. Ha? Ha? Ano? Makore. Makore? Makore lang po. Ikaw, ano mo karuyag? Para imo ang mga anak. Teacher, pulis, doktor. Pagdako nira, ano mo karuyag para ira? Wala. Wala ito. Kay, wala. Ira, lugod la ira. Tapos, hindi pa. So, ano? Hindi ako. Ito nga, patubig kong taan. At pagkao. Hindi rin ako may skila kay magabal-habal na lang. Kaya magabal-habal na lang ako. Pag-aram kay dire ko na kinahanglan.